Music is life for me. It guided me since nung bata ako, grade school, high school, college, hanggang sa naging trabaho ko na. And then, habang trabaho, pre-pandemic, and parang go-to ko siya. As early as grade 6, gusto ko na talagang to be in a band. First time ako nagkaroon ng murang gitara, pati murang amp, I would play my tapes. Play ko yung cassette tape, jajaman ko, sabayan ko. Ganun kalalayo ang hilig ko sa musika during my time, which was like middle of the 90s. Yun yung uso yung mga banda. Uso yung mga Razorheads, River Maya sa local. Kasi sa foreign, uso yung mga Nirvana. And nung nawala si Kurt Cobain, naging Foo Fighters. Never-ending yung supply ng music and inspiration. Why mayonnaise? Kasi nung bata ako, gaya ng sabi ko kanina, mahilig ako sa mga bandang Nirvana, yung 90s. Yung Smashing Pumpkins, meron silang isang song na Mayonnaise na single N lang. Yung reason kung ba't yun yung ginamit ko, kasi nung napakinggan ko yung kanta, it best describes the sound that I wanted to create. Nag-carry over na lang yun kasi nung high school ako, yun na yung pangalan ng banda ko. So nung nag-get together kami ni Napaga, Lee, tsaka Sean, sabi ko, yun na lang, retain na lang natin yung pangalan kaysa mag-iba pa. Kasi parang uso nun eh. Parang may sandwich, may cheese, madali na. So hindi naman ako nag-isip na may mangyayari sa amin. Naisip ko lang, madali tayo maalala kasi pagkain eh. Yung Jopay, nakakatawa yung kwento niyan kasi gaya ng sabi ko sa mga interviews or natatanong sa akin kung paano ako gumagawa ng kanta or para saan yung pinaka-purpose. Release lang talaga. Ugali ko, kada Holy Week, nagsusulat ako. Kasi pag nung panahon namin, para sa mga bata dyan na nanonood, nung panahon namin, pag Holy Week, wala talaga. Parang lockdown. Walang mall, walang TV. Yun ang malupit, wala pang TV. Kahit cable, walang palabas. So wala ka talaga magagawa. So sinisave ko lahat ng energy ko into writing during the Holy Week. Pagbukas ko ng TV, nakita ko yung isang sex bomb dancer umiiyak. Sabi ko lang, uy, astig, di ba? Sumasayaw lang to. Ba't umiiyak? Ba't umaarte? So pumasok sa utak ko, parang ayoko siyang makitang umiyak, ayoko siyang makitang malungkot. So ginawa ko talaga yung kanta specifically for Jopay ng Sex Bomb Dancer. Ang maganda kasi sa music, pwede kang mag-imbento. Pwede kang maging part ng isang bagay na walang katotohanan. Pawang likhang isip lang. So yun yung nangyari noon. I wanted to create a song na would make it as if na we have a connection. Even though she doesn't know me, even though I haven't seen her face to face, yun ang nangyari. Susulat ako ng kanta. Pero nakakatawa doon, nung sinulat ako ng kanta, doon ako na-addict. Nanood na ako lagi sa Broadway Centrum. Pupunta ako ng pila ako doon. Manonood ako Itbulaga. Nakikiupo kami sa Kurimaw. Yung mga ganun, kami ng kaibigan ko. So yun, doon nagsimula yun na parang okay, ganito pala maging fanboy. Sobrang saya. So nakakatawa doon, hindi ko inisip na maging mayonnaise song siya. Ako lang, gusto ko lang gumawa. Fast forward, nung nag-curate na ng mga songs for the first album, nag-hesitate pa ako, sabi ko. Kasi nanalo kami Music Laban eh. Eh ang premise doon, parang magawa ng album. Siyempre, Music Laban, rakrakan yun. Mabigat dapat. Metalan. Eh yung Jopay, di ba, talagang parang bouncy lang na bop eh. Parang ganun eh. Actually, yung nakakatawa dyan, nung sinulat ko yung demo, nung ginawa ko yung demo, record ko agad. Tapos yun nga, gaya ng sabi ko, nanonood ako sa Broadway Centrum. Kami ng tropa ko, si Dingoy Lakindanog, pinunta namin. Eh, mahihain ako kasi taba ako eh. Baka di ako pansinin pag ako eh. Eh, si Dingoy, gwapo yun eh. Sabi ko, Goy, bigay mo kay Jopay. Kasi hinintay namin eh. Sa mga hindi nakakaalam, sa Itbulaga dati sa Broadway Centrum, pwede ka lang mag-abang sa parking lot, lalabas yung mga artista. Kuwari, lalabas sila Bossing, sila Jose, ganyan. So, ulit sila. Paglabas nila, nakita ko agad si Jopay. Sabi ko, kamusta na ba? Ibigay ni Dingoy, kaibigan ko nung tape. Hinanap ako. So, asan yung nagbigay? Ganyan. Hello po, ganyan. Tapos, wala na ako narinig sa kanya. Fast forward, nung nilabas, actually, di pa nilalabas. Sinutugtog pa lang namin sa mga gigs. Tataka ako, kahit di na alam yung kata, gumaganyan na. Gumaganyan na sila. Sabi ko ba? So, sabihin nagugustuhan nila, nagugustuhan ng mga tao. Hanggang sa nung lumabas na yung music video noong 2005, dapat nga si Jopay kasama doon eh. Kaso sobrang busy ng Sex Bomb. Sabi ni Ma'am Joy, yung manager nila, Ma'am Joy Cancio, busy sila nasa Japan. Di sila pwedeng, kasi ganun sila ka-hectic nun eh.
So, di siya nakasama doon sa music video. So, anino na lang siya. Hanggang sa yun na, lumabas na yung music video, nilabas na, sumikat na, nag-number 1 pa sa mga radio stations. Doon na, parang pupunta na kami sa mga eskwelahan, sa mga probinsya, alam na yung kanta. Tapos, siguro mga 1 year in that time, the whole 2005, tinur namin. So, noong mga 2006, may isa kaming gig. Nandun, ewan ko kung naalala nyo yung kung saan yung NU107. Yung NU107 sa may Emerald ata yun. Basta sa may malapit lang sa galeriya. Tapat nun, may watering hole. Parang inuman yun, bar yun. Pangalan nun, watering hole. May nag-text sa akin, "Pre, si Jopay daw nasa watering hole. Malapit lang kung nasan kayo." Eh ako mahihain ako eh. Sobrang mahihain talaga ako. Kung anong linaki ko, yun ang hiniya ko. Sabi ko, "Yung punta, nakakaya. Baka di naman ako naalala niya." Tapos, nabudol ako, pinilit ako ng mga kaibigan ko. "Sige na, punta ka na. Hello po," ganyan. Tapos parang, "Uy, kumusta?" Ganyan. Tapos small talk, ganyan. Tapos bigla nagulat ako, sabi niya, "Alam mo ba na sa akin pa yung demo tape na binigay mo?" Sabi niya, "Pag nga pinapatugtog sa radyo yan, sinasabi ko sa kanila na sa akin yung original niyan." So nakakatawa naman. Yun yung unang best kami nakita na may nangyayari na sa banda. Fast forward, I think, nung 2015 or 16, nag-message sa akin si Jopay. Nagulat ako kasi una finalo ko, tapos finalo back ako. Sabi ko, finalo back ako. Yun na, nag-usap kami. I think meron siyang hinihinging favor sa akin. Sabi ko, galing galing ng tadhana. Yun na, pumunta siya sa studio namin, tapos meron siyang sinabi sa akin na mga kailangan lang niya na parang nagpapagawa ng kanta. Yun, standby kami. Nagulat lang ako na parang mako-consider ko na pwede kami mag-usap ng casually. Yes. Umabot pa sa point nung pandemic, parang nagbabatuhan kami ng mga TikTok ideas. Ganyan. Technically, I just fell into it na lang eh. Parang it started as passion lang talaga. I never expected to be kung ano man ngayon nangyayari. So, hindi ko inisip na maging ako, sana sumikat ako. Hindi ko yun inisip kahit kailan. Sabi ko lang, sana sumikat kumakanta. Ay, nakakatuwa lang ho kasi ang nangyari, ang kwento ni Monty doon is nakita niya ako umiiyak. Tapos parang nagkaroon siya ng gana na magsulat. Yun, doon niya ako ginawa ng kanta. Ayun. So nagulat pa nga po ako nung ginawa niya ako ng kanta. Una sabi ko, "Mami, may nagbigay ng tape pa po yun." Tapos pinatugtog, tapos kumakain ako. Sabi ng mami, "Anak ko, may gumawang kanta sa'yo, Jopay." Sabi ko, okay. Ganun yung reaction ko lang po. Kasi parang yung time na yun, parang trabaho-bahay lang ako. Hindi pa uso yun, ang galing, ganun. Sakay ako, taxi, ganyan. Biglang, tumutugtog. Parang familiar sa akin yung music. Parang narinig ko na siya. Kasi sa best ko lang narinig yun eh. Tapos yung taxi, may kanta yung Sex ba mo? Si Chop sabi, hindi alam na taxi drive, ako yung kasakay niya. Kinilig ako. Na parang, ang laki pala nung impact nun. Hindi ko rin alam na yung banda pala, sumisikat na. Kasi nga ang buhay ko, nasa sex ba? Tapos nagugulat na lang ako, yung mga tao biglang, "Jopa." Okay. So pagka nakikita ka ng mga tao, puro kumakanta sila. Nagkaroon kayo ng chance na magkita, personally? Yes, pero sobrang tagal na rin. Nagkita kami sa isang acoustic bar kung saan tumutugtog yung cousin ko. Nakijam ako sa kanya. No. Yan ang hindi ko makakalimutan na memories namin ni Monty. Sobrang thank you Lord kasi hanggang ngayon, hindi siya nawala. Tapos nag-boom ulit nung nagkaroon ng movie.